I just feel led by the Spirit of God to say something this morning. Ano ba sa sugpon sa punto ngayon, parang tayo ba doon? Do not go against the church. Hindi ka batok sa church. Hindi ka maghambal batok sa church. Hindi ka maghambal batok sa imo leader. Kung ikay kang naway ka mo respect sa leader niyo, kaya mas better ka mo. Don't do it. If you don't respect the person, respect the office. Kapag dako na kayo ng wisdom sa paglalakad sa Diyos. Do not go against sa ministry. Do not, hindi magambal batok sa ministry. Bisan si Balit Joey ang manong kaalam nga na angkon na isa naglambot sa sinila. Hindi ka maghambal batok sa pastor, sa simbahan, sa doktrina, patluhan. Ay ang kontra mo sina, hindi taong naugtan mo kung you dislike. Kaya ang church hindi naya-iya ka pastor, iya nila sa Diyos. Ang ministry, hindi man naiya ka organisasyon, hindi man naiya ka tao. Iya na iya sa Diyos in-institute. Pulong sa Diyos, banta. Ginatawag na sila nga they are the instruments for your salvation. Amen. So ang do not go against the instruments of your salvation. Yes. Kaya kita na magdala sa person. Kundi anong divine order sa Diyos. Ang lesson. Kaya ang kingdom sa Diyos sa church, ginagovern, hindi isang gusto kag luyag ka, ka-ideas ang tao. Luyag ka, ways na to, thinking ka, ang opinion ka mo. Bisa na anong manaya ka namin sa opinion mo, hindi niya sa Diyos. What? So, mahambol ka. Hindi ka maghikay sa leader. Kaya that is very, very dangerous. Amen. Very, very dangerous. Ang mga imperfection sa kabuhitan, pagkatawanon, worldliness, kakulangan, mahapos na nga mabata ka da kay grasya sa Diyos ang ginagawa. Kung magbukas na baba mo, mag-go against ka sa mind mo, may resentment ka sa leader mo, da ka ginadako matisting sa iyo. Basta igatubo ang overconfidence sa iyo. Kag-pride sa iyo. Sa inyong mga mahalad sa paglalagad sa iyo. Bisan gina-bless ka, pag ang Diyos gina-honor sa obra mo. Yeah! Masakbit ka din. Amen. Kag maubig. Sa tao mo din butang sa Diyos. Kaya igo-igo. Yes. Kaya bisan hindi ka kupurmi, hindi ka believe, you don't understand. And yet, masakbit magkugulingon mo with a smile. Maubig mo with sweet spirit. By godliness. By spirituality. May pagpapos mo. Kaya kung maubay ka wala gagasabit ka kay luyag mo man. Kag ayon man sa imo buot siliwan. Ideas mo. Why ka sa vision, kung obedience virtue. Kuha?
Kung bisan hindi imo, you don't like it, you don't agree with it. Kung tungod sa ngalan sang order sa Diyos, sa Church Divine Order. Masabit mo kung galingon, may virtue ka sa obedience, ang submission. Kaya ang Diyos o ipapaluta sa pinakagwapo kag pinakamis ka buhay. Tanan ang mahambal sa disputito, bawali. Ang music na produce nyo, depende na sa pagkakamayo sa Diyos. Amen. Yes. Ang jutay yung dako nga success naman kung ano dira. And that is not to give you you are something or somebody. Kaya dangerous na butang sila pangalagdan sa Diyos. Kung magsunod sa isip ko nga you are something. You are somebody. Yes. Kung walang sukod sa imo fall. At ang anointing sa Diyos marula sa kabuhi. Spirit sa Diyos na bukod sa iyo. Ang resentment sa rebellion is a spirit. Hindi na fault sa tao. So take it. Habang maalam sa pangalangit sa Diyos. Lord bless you. Lord. Continue to bless you. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. God is here this morning. Praise the Lord. We love Him. Praise God. Kag siningada, no? Home kita po sa siningada. Happy kita po kag sa liwat nakaupod sa inyo sa sining mga pagsimba. Diyos upod din natin sa siningada mga kultura. Praise the Lord. Where is the Spirit of God, there is liberty. Hallelujah. Ang Diyos, maayo man sa among mga kulturan, sa baruta, ang Diyos nagkapadala sa mga baguman ng mga tao dito. May duwa ng mga kapamilya na dangop sa church, nagsimba sila, nakita sila church. Isa taga Anilaw, isa taga Dumangas. Isa yaba na Siman. Before siya na balik mga kultura nangita isa sa church. Dalaya gid niya pamilya ipangita yang Apostolic Church sa Baruta. Malawig na tinuring nga wala silang nagsimba. So, mga tao galing may gugmagit sa Ginoo. Hindi gid mahimo isa na kalawig mga kultura. Hindi gid kumpleto sa ilang kabuhi kung wala Diyos. Napangita nila yung Ginoong pagsimba subong sini na may Diyos, may gugma sa Diyos, may Espiritu sa Diyos na nag-touch, na nag-heal, comfort sa atong kabuhi mga kultura. Kag last Sunday ang yabata na lalaki na baptize namon. Besides sa baptize mga kultura. So, sa Matamat. Tapos may mga bisita kami na nagabalik sila mga kulturan. Isa man dito kayong people na kuha na siya, encourage siya sa iyang amiga nga nag-observe na dira. Nag-observe ka tubla sa simbahan na obserbahan ko. Sa sadya kay upod ka to sa akon. Sadya kay pagka Sunday morning, ang naghagad siya, may activity sila sa school. Sinya, hindi ko kasimba. Pero sila nga, sinya, kami lang eh. Kami lang ito yung manulto, kami lang tumita sa church nga kinasimbahan mo. Nag-attend sila sa church mga kultura. Sa kasundal, no? Na nag-invite sila mo, wala ito. Pero, umita nila ako, pero tingala kong minaglabay, nagawa ko yung people, naglapaw. Dito sila sa baptist at ayaw ng baptist at tiyak nagtadluan na sila ng ngita sila. Hindi nang apostolic sa tiyak, ito sa tiyak. Sa natouch naman sila mga kulturan.
Siling sinisa, siling niya, gusto ko sa tatay kung sinanay ko dalawang pwede. Gusto ko sila maluwas man. Pag dasal ng mga Sundays, may dala na sa duwa naman, mga pagturans. So, naman ako ng kinuog katawag sa iyang mga katawan. Praise the Lord. Ay siya lang kita nakakilala sa iyang mga katawan. Kaya sa sining December, nag-decide kami nga may Thanksgiving kami itong mga katuran. Open. Isang last December, kuhaan ng local na kami. Naging apply naman ng kwarta sa project. Isa ba nga tuwig, hindi sila masigot. I-open dito, no? Pinagate, hindi na sa inyo. So, you are invited. You are welcome, mga paturan. Invited ko mo to sa December. Huwag pa kami galing na-fix na date, matawag na kami mga paturan. So, Diyos tapos hindi pasalamatan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. And everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Praise the Lord. Naliyawin ng Diyos. Brother Alpi, lipay ko ako sa aga nakita ko siya. Sige nga niya ako pangamuyo sa iya. Ay, kung hindi ko magparte kasi Brother Alpi, mabulag sa church. Ay kami kini sa unang close church, mga kuturan. Ubra kami mga pudding, project sa church sa una. May pata sa una tubig, anak o sa basketball, danay man. Kami ni sa una mga danay, bakod ang team. Bisan kagmay, bako. Praise the Lord. So, happy ko mga kuturan this morning kay Ning Silay Church, balay ko ng mga kuturan. Ako, spiritual family, dili ko na tao, dili ko na grow. Praise the Lord. And the Lord is gracious until today. Hari kita ang nagpapadayon sa Diyos. Let's open our Bible. Kita mag-alugay sa sinaga. Shall we all stand? Manat ko na ito ng pulong sa Ginoo. There is a 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. We read beginning from verse 21. Old Testament, verse 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Esaylo kita mga katuran sa verse 37. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, the wood, the stones, and the dust, and take up the water that was in the streams. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Ma-pray kita mga katuran, may naman na langit noon, Lord Jesus. We love you, we honor you, Lord, this morning. We worship you. We glorify your name, O God. You are worthy, Lord. You are a true God. Our precious Savior, Jesus, we love you so much today. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Bless us, Lord, today. Bless your word, O Lord, today. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Enlighten us, sa mga pulong mo, For without you, you can do nothing, O God. This is your word, O Lord, na naghahatag sa aming Ginoo. Kapawa, O Diyos. Sininga-aga ikaw, Ginoo. Help us, strengthen us, Lord. Strengthen me, Lord, O God, today. Praise the Lord. Bless your people, O God. Enlighten us, We ask in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Mag-aalingkod na kita mga kuturan. Ini nga story nga pamilyar ini sa kalabanan sa inyo. About ini sa story sa Israel, mga katawan sa Diyos sa Old Testament.
Ayan, storya sa mga Israelites, mga kulturan, naga-backslide sila sa Diyos, tapos nagabalik, backslide sila sa Diyos, tapos kung matuaw sa Ginoo, nagabalik naman sila sa Ginoo. At ining story, ang king sa Israel, ang si King Ahab, umulit tayo na sila nag-backslide naman mga kulturan, talikod sa Ginoo. Kabangod sa ila backsliding sa Diyos, ang Diyos wala nagpaulan sa ila sang 3 ka tuig kag anong kabulan mga kulturan. Kag may gutom sa kadaygan sa duta sa tumation. Kanyan, bangod sa gutom mga kulturan, nag-antos ang mga Israelites, mga katawan, kag ipangita nila, kag persecute si Prophet Elijah. Si Prophet Elijah, isa na lang siya nga prophet nga nabilin, nga nagatindog sa Diyos. Ang tanan mga kulturan, dito na kay Baal. Kaya ang propita ni Baal, 450 ka-prophets mga kulturan. Kaya persecute nila, ginhingabot nila, ipangita nila si Elijah. Agod patapat yun mga kulturan. Kaya si Elijah, nagapalagyo ang nagapanago mga kulturan. Pero wala siya nagabulag sa Diyos. Bisan ano mga kulturan na danger, at persecution sa iya ni Ahab mga kulturan. Still, na si Elijah loyal sa iya sa Diyos, sa iya Diyos, kag nagastan sa iya Diyos mga kulturan. Say amen. So, sa atong kabuhi mga kulturan, amo man ini, nagabot sa aton mga persecution, nagabot sa aton mga paghingabot, ubra sang yawa, tungod sining pagtulungan mga kulturan. Praise the Lord. Bisan ano nga kapiot, kaya sa atong kabuhi, kailangan magtindog kita sa Diyos. Stand kita sa Ginoo. Pabilin kita sa Diyos. Hold on sa Diyos mga kulturan. Hold on sa inyong pagtuo mga kulturan. For there is power of holding. There is power of holding our faith. Praise the Lord! Kaya ang Diyos hindi magabiya sa aton, mga kapatid. Sige, amen! Ang Diyos upod sa imo. Ang Diyos upod sa atong tanan. Bisan isa ka lang, isa hanon, mga kapaturan. Parehas ka Elijah. Why nagkakahulugan ang Diyos wala na sa imo? Yes. Sige, amen! Why nagkakahulugan ang Diyos layo na sa imo, mga kapaturan? Why nagkakahulugan nga pirdi ka sa tanan mga kulturan. Say amen. So, muna nagpalagyo siya. Kanya nagabot ang time, di ba dugay nagpakita siya kay King Ahab. Sa nagpakita siya kay King Ahab mga kulturan, then pagkakita ni King Ahab sa iya, nga ikaw balay na Elijah na managpagamo sa Israel? Siya hindi ako nagpagamo sa Israel. Niya kundi ikaw, niya kag ang imo panimalaan, niya tungod ng talikod kamo sa Diyos. Niya busa dalang bilog na Israel sa Mount Carmel, ka ang 450 ka prophets ni Baal sa Mount Carmel mga kultura. Galing idala ni King Ahab ang bilog na Israelites, ang 450 ka prophets sa Mount Carmel. Kag nagkanto man dito si Elijah mga kultura. Kagamuhin verse nga ito nagibasa. Pag-abot ni Elijah, siling Elijah sila. Nya hawlo, nya tugtubalasan o, nya nga magpilian ka mo sa duwa ka panguna-una. Nya kung ang Diyos niya, if the Lord be God, nya then follow Him. Nya sunda siya. Nya if Baal, then follow Him. Nya kag wala ni mga kulturan sa mayat sabat mga kulturan. Siya ay ako lang isa ang nabilin na propita sa Ginoo. Kaya padal adri sila sa akon sa duwa ka tinday na baka kay mahal ihalan namo. Sinya ka magpili sila sa isa, kagiwa-iwaon ini, kagitungtong sa magatong. Siya kag hindi pagbutangan si kalayo sa dalaw. Nya kag ako magakuha man sa isa, kagitungtong sa gatong, kag hindi kuman pagbutangan si kalayo. Nya kag panawag kamo sa inyo Dios. Kag ako magapanawag sa Ginoo.
Nya bisan sino nga Dios nga magasabat paagi sa kalayo, siya amo ang matuod nga Dios mga kapatid. Kay sila sa mga katawan niya maayo. Confident sila mga kuturan, nalipay sila. Kaya nga confident sila, damo sila mo. Abi nila mati ang Dios sila, bilang Dios upod sila mga kuturan. Abi nila si Baal nila upod sila, kay damo sila mga kuturan. So, kalagpili sila sa isa. Katinda isang baka, kaginiwa-iwa nila mga katuran, kagintungtong sa katong, wala imbutangan si kalayo, kanya nagpanawag sila kay Baal, na ilang Diyos mga katuran. Sila nila, oh Baal, Baal, Baal. Sinya pamatii kami. Kanya nagpanawag sila mga katuran halin sa aga, tugtugid sa hapon. Kag nagtumbo-tumbo sila mga katuran sa halaran, sa palibot, no? Sa ilang halaran mga kuturan sa panawag ni Baal. Baal, sagta kami mga kuturan. No? Nagdinagyang sila. Kag nagsinulok sila mga kuturan. So, ilang obra mga kuturan amo ni origin sa mga activities mo sa kalibutan. No? Hindi ginatawag ng modern pagan worship. Sinulok mga activities na nagasaot, nagasinggit mga kuturan. Yan, until sa kautuhon mga kuturan. Yung wala isang tingog na nagsabat. Wala gid sa may nabatian na tingog mga kuturan. Kasi sila sa Biblia mga kuturan, gintuligyan sila ni Elijah. Nya singgit ko mo. Nya kay Diyos siya. Nya tuduhin nyo singgit niya, ihan ang inyong Diyos na gadayan. Nya ang inyong Diyos nag-aara sa panakatan. Yoko na ang inyong Diyos nagpamalandong. Tutuloy nyo. Nya katong Diyos nyo basi kakatulog, kakinanglan, pukahon, mga kuturan. Wala sige nila mga kuturan, katumbo. Kaya sila sa Bible, dire, nya kaginpilasan nila ang ilang lawas. Kaya sila sa Bible, mga kuturan, nag-agay ang dugo sa ilalawas. Kaya singgit sila, nagdayaw sa gyapon, kay Baal, ante sa kahaponanon. Kanya, pag-abot sa kapunanan, wala gid sa nagsabat ng tingog na may nabatian mga kuturan. So, dito makita, no? May leksyon makita diri nga makuha sa ilang mga kuturan. Nga, mahimo Manila nga magsimba. Magpanawag ni Baal halin sa aga sa santo, no? Sa sabon. Yes. Okay, mas sila kinakapoy mga kuturan. Nga, bisan hindi amo. Katingalahan, kung isa mga kuturan, nga sa Diyos siya hindi niya mahatag mga kuturan ang the best. Nga hindi niya mahimo ang the best na pagsacrifice sa Ginoo mga kuturan. Nga ang matuod ng Diyos, nga atong ginasimba mga kuturan, siya kaya ang matuod ng Diyos. Amen! Ilaya, why sila kinakapoy, kag sige nga kwan sa laong mga kuturan, nga gusto nila i-prove kay Elijah nga matuon ni Diyos si Baal mga kuturan. Hindi pa sila kontento sa ilahalad, hindi pa sila kontento mga kuturan sa dugo sa baka, kundi they gave their blood mga kuturan to please Baal. Ginahatag nila ang galingon ng dugo para ma-please sila si Baal. Do pinakahayas nila nga pag-sacrifice agon nga si Baal magsabat sa ila mga kuturan. Then, and yet, wala sa gihapon sa may natabo at wala sa may nagsabat. Kaya nga si Baal hindi tuod ng Diyos. Say amen! Kaya mo nang hindi dapat timuhon sa tao. Nang iyan ang dugo ng kuturan. Pilasan niyang ialawas. Sala na sa tubang sa Ginoo. Because the blood of Jesus can only justify our sins. Say amen! Hindi ang dugo sa tao. Kanya sa kapunon na sila ni Elijah. Sinya palapit ka mo diri, bilog ang mga katawhan. Niya kag nagkuha sa kabaka, kaginiwa-iwa niya ini, kagintungtong niya mga kuturan sa dato. Kaya nagkuha siya sa 12 ka bato, sunod sa kadamuon sang tribes, mga anak ni Jacob. Kagimbangday-bangday niya, kagintungtong ang mahalad mga kuturan. Kag wala din butangan si kalayo. Kaya nagsugo siya, nadalhan siya sa 4 ka banga at tubig.
Kanyan, niya bubuin ninyo sa 4 ka banga na tubig ang halal. Kanya sige bubuan nila mga kuturan ang halal sa 4 ka banga na tubig. Siya do it second time. Then himo nila sa ikadua mga kuturan. And do it the third time. And they did it the third time mga kuturan. Kag sila sa Biblia, ang tubig mga kuturan nagbasa sa bilog na halal. Kag nagpuno sa kanal mga kuturan, ikibutangan pa nila kanal panibot ang halaran ni Elijah mga kuturan. Kanya sa kahapuno na amoy ning verse nga ginbasa naton mga kuturan. Sinya, O God of Abraham, God of Isaac, God of Israel, let it be known this day that you are a true God. Sinya, pamatii ako, Ginoo, pamatii ako. Nya agod nga ini mga katawhan, nya magbalik sa imo. Kanya sa nagapray mga kuturan, si Elijah, nagatuaw sa Diyos mga kuturan. Sinaling lang ang kalayo na hulog, soon! Naglamon sa iya mga kuturan na halal. Kaginlamon ang halal na sinunog mga kuturan. Ginhalamon ang mga kahoy, ang bato, kag ang yag-o, kag ang kalayo nagdilap sa bilog, nga tubig na ara sa kanal mga kuturan. Kag maupos kintanan mga kuturan. Tungod sa power sa Diyos nga nagmanifest mga kuturan. Upod kay Elijah, dito na prove mga kuturan nga ang Diyos nga matuod, ang Diyos nga ginasimba ang ginaalagad ni Prophet Elijah mga kuturan. Kapagkita sa mga katawan sa Israel, naghapa sila sa duta ang nagsiling, siya ang Ginoo, siya ang Diyos, niya the Lord is God. Siya ang Ginoo, siya ang Diyos mga kuturan. Kasi ni Prophet Elijah, niya dakpan nyo ang 450 ka prophets ni Baal. Kag nagidakop nila mga kuturan, dulhog sa sapa sa kisyon mga kuturan, kagin patay dito sila tanan mga kuturan. Kanagbalik ang katawan sa Israel. Kanagbalik sila sa ilabaton ng Diyos. Balik kita din sa punto mga kuturan. Sa verse 21. Sa nagsiling si Elijah, nya how long had you between two opinions? Nya if the Lord be God, then follow Him. Yes. If Baal be God, then follow Him. Diri pa makita mga kuturan sa punto ni Elijah, nasa Diyos isahay yan. Niya ko ang Diyos, amo ang Ginoo, kung ang Ginoo mong Diyos, sunda siya. Higugma siya. Sa atong panahon mga kuturan, ang Diyos ni Elijah, amo man si Lord Jesus Christ. If the Lord Jesus Christ is the one and true God mga kuturan, then follow Him. Obey Him. Serve Him. Believe Him. Trust Him. Exalt Him. Love Him. Say amen. Mark chapter 12 verse 29, Jesus said, here the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, mga kuturan. It means, kung ang Diyos, nga si Jesus Christ, ang atong Diyos, sundon ta siya. Higugmao ta siya sa bugos sa tagipusoon, bugos sa kalat, bugos sa hula-hula, mga kuturan. Praise the Lord. Alagaron ta siya, nga wala na sa iba, nga wala na sa labaw sa atong tagipusoon, mga kuturan. Amen. Submit kita sa iya. See, praise the Lord. And then you will see the miracles of God. Hallelujah! Because God will not honor divided heart, mga kuto. Ang Diyos hindi mag-honor sa divided, scattered na pagtuo, o undivided na tagipuso. Kaya nga ang pumusog sa Israel, ari sila kay Baal. At the same time, tuo man sila sa Diyos. So hindi pwede, mga kuturan. Ang Diyos hindi ka uno. Ang Diyos hindi ka move, mga kuturan. Because He is a sincere God. He is a holy God. Say amen.
Si Elijah, mga kuturan, bisan lipot lang niya pakamuyo, mga kuturan. Ang Diyos nagsabat sa kinayo. Why nga si Elijah, bukos sa Diyos, sincero sa Diyos, loyal sa Diyos, mga kuturan. Nagatindog sa Ginoo, nagaside sa Diyos, mga kuturan. Nag-obey sa Ginoo, nagasubmit sa iya Diyos. Say amen. Ano pa ang Ginoo, upod man sa iya, mga kuturan, bisan siya lang isa, mga kuturan. So I believe this morning, the same sa atong kabuhi, mga kuturan. Nga kung bukuson ta atong pag-alagad sa Ginoo, bukuson ta atong pagtuo sa Diyos. Bukuson ta nga ang Diyos, siya lang ang tanan sa atong kabuhi. Siya lang ang labaw sa atong kabuhi. Dahil ang Ginoo mag-move sa atong kabuhi, mga kuturan. Kung manawag kita sa Diyos, kalapit sa Ginoo. Kung mag-worship kita sa Diyos, ang presensya sa Diyos magapanaog sa atong tunga. Magamot ang Holy Ghost, mga kuturan. Tanan kita ma-bless, mga kuturan. Tanan kita ma-sanctify sa kalayo sa Diyos na amang Holy Ghost, mga kuturan. Ang atong mga bisita, mag-touch sila, mga kuturan. Kaya maka-appreciate na there is God in our midst, mga kuturan. Hallelujah! Amo ni kinalanon sa sining panahon, mga kuturan. I believe, amo ni isa kayabi, kung paano kita makawin sa mga kalag, sa mga katauhan, mga kuturan. Ngayon hindi lang sa sugit, at hindi lang sa doktrina, ang ato na mahimo, mga kuturan. Kinalang i-prove nato na may Diyos na nag-uupog sa atong kabuhi, mga kuturan. Say amen! May Diyos na mag-manifest sa atong kabuhi. May Diyos na makita sa imong kabuhi. May Diyos na nag-manifesta, mga kuturan, sa atong life, mga kuturan. Hallelujah! We should prove to them, mga kuturan. We should prove to people that our God is a real God, mga kuturan. Glory to God. Ang tao subong may mga reliyon. Ang tao subong may Diyos na simba, mga kuturan. Siling sila, niya parehas na sa diyapon. Ba't amo ni kinalain, mga kuturan? Sa atong mga katawhan sa Diyos. Praise the Lord! Kaya nga, ita ng mga katawhan sa Diyos, buhi nga nagasimba sa buhi ng Diyos, mga kuturan. Tungkol may power sa Diyos, may kahom sa Diyos, na nagamanifesta sa atong kabuhi, mga kuturan. May power sa pagkamatarong sa Diyos. May power, nagasya, nagaradiate sa ato ng righteousness ng Diyos. Kung magsimba kita, nagamove ang Ginoo. Hallelujah! Kung mag-pray kita, mabatsagan ta ang Diyos. Kaya ang Diyos nagasabat sa atong mga kuturan. Ang Diyos upod sa aton. Praise the Lord. Amo nang kinalain sa Apostolic Church, Apostolic worship, mga kuturan. Apostolic worship is the highest worshiper, mga kuturan. Hindi masunod sa kalibutan. Hindi masunod, hindi makaanan. For ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, and a peculiar people. Praise the Lord. Wala ka man. Hindi pa pariyasan, mga kuturan. Ang atong pagkabuhi sa Diyos, pagi sa power sa Ginoo. Pagi sa power sa Holy Ghost. As we walk in the Spirit, mga kuturan. Say amen. Hallelujah. Praise the Lord. They that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Praise the Lord. Ma-prove natin. Kag mapati sila. Mabuyok natin sila. Mabilib sila, mga kuturan. Kung may Diyos nga makita nila sa atong kabuhi. May Diyos nga nag-uupod sa atong pang-witness. May anointing sa Ginoo, mga kuturan. Hallelujah! May manifestation sa power sa Diyos sa tanan ta nga mga obra, mga kuturan. Amo ning butang nga aton dapat mintinaron kag lambuton, mga kuturan. Nga hindi kita mag-operate lamang sa atong kagalingon, kundi mag-depend kita sa Diyos. Kaya ang Diyos among makabuyok sa mga tao, mga kuturan. Ang Diyos among magkapakilala sa mga tao nga siya may reality ng Diyos, may buhi din ng Diyos, mga kuturan. Hallelujah! He is alive. He is in the midst of us. Say amen.
Ano pa mga kulturan? Si Elijah, bisan hindi lawig ang iya mga kulturan ng mga pangamuyo. Ang Ginoo nag-anuwen kag na-bless sa iya mga kulturan. Unlike sa pungsod sa Israel, halin sa aga, asa sa udto, asa sa hapon, natumbok-tumbok mga kulturan, may pilas-pilas pa sa lawas, may tanan na lang mga kulturan, himuon nila mga kulturan. Injit mala sa gyapon, wala sa gyapon sa Diyos nga nagsabat mga kulturan. So, amen. So, makuha natin sila obra ng mga kulturan. They give their best. Hindi mga katawad sa Israel. Tao sila sa Diyos. Hindi sila mga outsider. Pero himo man nila mga kulturan sa ang pinaka-the best, hindi amo. No? Mo nangyari sa tao, unfair sa tao mga kulturan. Kaya nga, kung lang sa kalibutan gani, ang worldliness gani, ang hindi gani gusto, at talang yung luxurious, kadayawan, kalayawan, mga kulturan, himuon sa tao. Tudo bigay ang tao, mga kulturan. Yes. Pero sa Diyos siya, hindi nila mahatag. So, unfair. Amo na ang Diyos ng sinisiyayang majealous God. Yes. Kaya ang tao, may ibang magaling nila, tanan nila kadabes nila, bisan pang ilan dugo, mahatag nila mga kulturan. Pero sa mga matuod niya at Diyos, among naghatag sa talang butang mga kulturan, kadalok sa tao. Yes. Amen. Hindi nila mahatag sa Diyos mga kulturan. Isa, anong kadlaw sa Ginoo niya, anong kadlaw nahatag ko sa inyo, isa kadlaw, asakon. Pero mga kulturan, hindi ka matay sa tawag sa kadlaw. Aga lang, hapdi lang. Tapos, late pa. Gawtas ko yun, wala to sa amon mo. Na wala mong magabot sa iyo, na lapit ka lang, may wali, wala ko. Tapos na yun, late, so. Danaanan na sa mga ito na. So, ko lang muna ang klase pag-alagad sa Ginoo. Ano pag-uno sa Ginoo? Sina? Maglatpat pa, basta ito sa opera, yung silyo pa. Sa Ginoo, hindi pa hindi mag-unor. Sa muna mga kulturan nga pag-alagad. Hindi bugos, hindi sincero mga kulturan. Kaya Ginoo nato niya, sincero na Diyos. Kung gusto kita mga kulturan, mga pagpanghikot sa Ginoo, changes sa atong kabuhi, changes sa atong sitwasyon, changes mga kulturan, blessing sa Ginoo. Dahil ang Ginoo ara ng gid mga kulturan. Kung sundon ta siya, kung iubay ta ang mga palatukuran, sundon ta ang palatukuran, kita mahadlok, tutuman ta, utihan ta mga kulturan, ang iya mga kasuguan. Kag-alagaron ta ang Diyos, mag-settle down kita sa Diyos nga ang Diyos nagidlang siya, nagidlang ang alagaron, tutugtuman ta rin siya mga kulturan. Dahil makita nato ang changes sa atong kabuhi. Dahil nato makita mga kulturan ang real na Diyos mga kulturan. Ang mga katingalahan wala pang matabo sa atong kabuhi. Matabo mga kulturan. Kung kita mag-decide na tagaan taging priority ang Diyos sa atong kabuhi. Say amen. You love the Lord this morning? Hallelujah. We love Him. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit. Kaya nagkakatabo mga kulturan. Kung kaysa may nagalabaw pa sa heart ka. Daw may ginaalagad kita na iban pa mga kulturan. Hindi maayo. Daw labaw pang negosyo. Dolabaw pa ang mga butang nga mga tawhanon kadutanon mga mas dako pa ang time ta nga mahatag mga kulturan sa mga tawhanon ng mga bagay. Why ta mga kulturan gina-prioritize ang Diyos sa atong kalipuson? Why ginag-abot mga kulturan? Hindi man sa tanan. Kundi kalabanan may ara mga kulturan. Na kailangan maglambot kita sining konsepto sa pag-alagad sa Diyos. Na kung gusto ta mga kulturan, ang reality sa Diyos. Kung gusto ta ang gugma sa Diyos. Kung gusto ta ang blessing sa Ginoo, kaluwasan sa Diyos.
Gusto kita maging happy, mga kultura. Gusto kita peace. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto ta maluwas ang atong pamilya, mga kultura. Unahon nato ng Ginoo. Let's love the Lord, mga kultura, with all our heart. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ta pagtugutan, may iba pa nga Diyos. Daw Diyos daw maging Diyos sa aton kabuhi, mga kultura. Ang nagkakatabo, I believe, kung kaisa, nga bisa nag-revival, ka nagapasagahay mga kultura ng Diyos sa kanyang presensya, kabugana gid sa Ginoo, kaya ang Diyos ka maluluyon, mga kultura. Hallelujah! Ang Diyos natin kabugana ng Diyos. I believe ang isang rason nga nagkakatabo, mga kultura, nga may mga iban, nga daw hindi dahil matats, nga daw hindi kipatats, hasta until matapos ang simba, mga kultura. Tungod kay tayo din ang ating mahal. Hindi busog sa Diyos. Hindi buos sa Ginoo. Daw wala pa ginag-abot kung nag-settle down ang atong pangunaon. Kaya ang atong pagtuo sa Diyos. Nga siya lang din mga kulturan ang number 1 sa atong pangunaon. Sa ano pa, bisa na ano tumbo-tumbo, bisa na ano masinggit, bisa na ano nga ligid-ligid, mga kulturan. Why is ang real na Diyos sa iyong pag-ubig ng mga kulturan? Tama? Kaya nga, there is something wrong. May mga amo na mga kultura na tawarin ilaw bra. Bisa na ano na matumbo-tumbo, dilog na mga kultura. Grabe nga sakripisyo, grabe nga mga kultura. Kaya, bisa na balik-balik kita sa simbahan mga kultura. Kinala maglambot kita yan sa punto. Nga ang Ginoo, siya niyang labaw sa tagipusoon ka. Pwede tama disiplina ang atong Ginoo, ang atong kaugalingon. Hindi tama, pili tama disiplina, hindi tama tugutan, na may iba na magalabaw, dira mga kultura. So, amo na ang Ginoo mag-honor sa ang Diyos mag-bless sa aton mga kultura. Say amen. Kag hindi na mag-honor, kundi ang Diyos mag-shine sa aton kabuhi mga kultura. Jesus said, let your light so shine before men. Mahimo naton si Jesus makita sa aton kabuhi. Praise the Lord. Nya Ginoo sa David, nya sa ka bala namon makita. Nya let your light shine. Yan imo kapawa mag-shine sa amon kabuhi, mga kultura. Ang Diyos hindi makita, mga kultura, pero makita niya manifestation sa life sa mga tumulubos ng Diyos, mga. Hallelujah! Kita matuod niya katawan sa Diyos. Let's prove, mga kultura. Be proud. We are the people of God. Kita ang mga katawan sa Diyos. Hindi tapat kahuya. Hindi tapat ibaliwala, mga kultura. Kag hindi tapat i-turn down, panubuon ang atong status, mga kultura. Kag lift up kita sa Ginoo sa mataas na posisyon. We are seated now together with Christ in heavenly places, mga kultura. We are God's people. We are chosen people, mga kultura. We are peculiar people. Beyond compare. Wala kaangay, mga kultura. Nakakangay, hindi ka na pag-ishaya, mga kultura. Ngayon hindi na pag-i-exalt si Lord Jesus sa atong kabuhi. Dahil hindi na pag-i-exalt ang iyang kamatuuran, mga kultura. Hallelujah. Praise the Lord. Kumapa mo sa una palang anaan, first commandments. This is the first commandment, si Lord Jesus. Nya, hear, O Israel, ang Diyos mo isa lang. Why na sa iba? Isa lang sa heart ta, isa lang sa mind ta. Say amen. Yan sila niya kagigugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tag-us mo nga tagipusoon. Why na nakambal nga half, 1/4 mga kultura. 3/4 lang nagugma, mga kultura. Masilingan love God with all your heart, mga kultura. Dala na tanan, pati ang atong pag-alagad sa Diyos. Bukos na panguna-una at bukos heartily na pag-alagad, mga kultura. Kaya nga sa church sa Diyos, gugma. Gugma na diya.
Why na diya pilitay? Ang Diyos siya way of force. He's not a God of terror. Hindi siya Diyos sa nagapamahog mga kuto. Kundi Diyos sa sangkugma mga kuto. Say amen. Amo na kadalayawan natin Diyos. Kaya nga isang powerful siya, tag-iya sa isang tanan ng buta, ang tanan ginhatag niya sa aton mga kuturan, pero ginagdi lagi kita sa gyapon, sa gugma mga kuturan. Praise the Lord. His mercies endure forever. Kasi sa Biblia, Diyos, lipot sa kaakig, bugana sa malingon na pagigugma, makuli, malulo, no? Sa Book of Psalms mga kuturan. Pwede sa gyapon, open sa gyapon para sa tanan ng mga taong mga kuturan. Parang tao magbalik sa Diyos. Sa bukos nila nagipusoon mga kuturan. Hallelujah! Bukos na pagtuo. Mga nga tawag na pagtuo ng bukos mga kuturan. Hindi na sila nga gugma, love God with all our heart mga kuturan. With all your heart. Hindi na yung mga kuturan nga sa hambal, kundi sa buhat mga kuturan. Makita na sa buhat, sa aksyon ta, obedience ta, sa Diyos mga kuturan. Nga matuod din na respeto ta ng ining ng Diyos. Matuod din na tuuhan ta ining ng Diyos. Kag nagabilib kita, nga amo lagi ining Diyos nga makaluwas kag wala na sa iban mga kuturan. That is one of the powerful strategy bisan pa sa sulwining mga kuturan. Nga tingwao naton nga ang Diyos nag-uupod sa aton mga kuturan. Hallelujah, praise the Lord. Siling ko, nahangpat ko, kaya ang yung people, siling ko, at first pa lang niya nga attend sa church, na-touch siya. And then, the next Sunday, nagdala na siya mga kuturan. Willing sa pagbalik. Ikalayo tayo sa ilang lugar, doon pakasakay. Itong yung people mga kuturan. Di nahangpan ko nga ang Diyos nga nagkapanghikot sa iya tagipuso. Nung dumako pa sa una sa tubang sa Claridel sa Silay, may isa kayang people. May isa kayang people na amigo ko sa Tiangge. Manghod siya sa akon mga kuturan. Tigabakal ko siya sa ano to? Sa Owel, tigabakal ko siya. Sige, witness ano rin may Tiangge may screen na may gamay na ginadulan sa pad. Ginaling ko sa may parang na. Giya na sa ginadulan sa panat. Sige, witness ko siya. Tribulation mo ni may Antichrist. Si Jesus malapit na magabalik mga kuturan. Sige man niya pamati. Sige man lang witness ko siya mga kuturan. Ay, pagkagabi, hindi sa kanya katulog. Inaalam ko pagkaga, balik sa church. Nya, brother, nya, brad, mababaptize ko. Nya, kaya nga, hindi ko katulog sa mga pang-witness ng share mo sa akong kapon. Siya, mapabaptize ko, gusto ko maluwas. Siko ang ginuuna. Siko ang ginuuna nagahikot sa iyo. You say, makita mo mga kuturan, no? Na lain ko ng Ginoo mga kuturan ang nagahikot sa tao. Hindi ang ato abilidad. Na sila may experience siya again. Ma-realize nila, ma-prove nila kasubong sa mga katawan sa Israel. Kaya nga mga kuturan, nakita din nila mismo ang manifestation sa Diyos, ang power sa Diyos. Kabudlay lisuhon sa backslider, no? Kabudlay lisuhon sa tao, mga kuturan, mga outsider. Mga tao, mga unbelievers, mga kuturan. No? Kung wala ang power sa Diyos. Kung wala sa Holy Ghost na nagkapanghikot, mga kuturan. Kaya sayang, useless lang yun ang atong pagpaningwa kung wala sa manifestation sa Diyos. Say amen. Jesus said, mga kuturan, siya, without me, you can do nothing. Ang tanan sa grasya sa Diyos. Ang tanan sa panghikot sa Diyos. Bisa pa kita ngayari sa siningaga, mga kutura. Grasya ni tanan sa Ginoo. Praise the Lord! Amen. Hallelujah! So, muna na ang yabi, mga kutura. Isa dira kanyabi sa pag-alagad sa Ginoo. Ang magiginak, mga kutura. Bukuson pa rin. Lubos-luboson. Bukuson ta pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga, Diyos mga kutura,
nga maluluyon ng Diyos. Amen. Ready siya. He's faithful to His promises, mga kapatid. Faithful siya sa iyang mga pulong. God is with us. Bisan ano ang matabo, bisan din kita makanto, mga kapatid. Bisan ano ang mga persecution, ang Diyos mag-upod sa aton, mga kapatid. If we are sincere to Him, if we are loyal to Him, mga kapatid, ang Diyos nakakilala. Kung kita magapanawag, isa di man kita kaduog, kung magakanto, mga kapatid. Kung magapanawag kita sa sining ng Diyos, ang Diyos arakid sa atong tupad, mga kapatid. And this morning, I believe, ang Diyos yari sa atong tunga, mga kapatid. Why? Tungod sa presensya sa Diyos, na atong abantyagan, mga kapatid. Praise the Lord. He is alive, mga kapatid. And we are now alive. Kita tarang buhi. Why? Tungod kay ang Diyos na ito ginasimba. Buhi na Diyos, mga kapatid. He's willing to manifest us. Yes. Hindi niya pagidalo ang iyang grasya. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Yeah, how long have you been doing the two opinion? Glory to God. So may kabagay ka rin ang dapat na tumbayaan, biyaan ng mga kuturan. Say amen? Would you? Yes. Kaya muna mga kuturan, isa kaya. Hindi tapat tugutan na may iba na magalabaw, dira mga na may maghahari sa ato tagipuso. Kundi alagaro na ato ng Diyos. Bugos na tagipuso. Bugos na panguna-una mga kuturan. Then, ang Ginoo, makita nato ang iyong manifestation mga kuturan. Hallelujah! Praise the Lord! Manging katalaka lang ang pag-alagad sa Diyos. Manging katalaka lang ang pagsimba sa Diyos. Kung why kita sa blessing sa Ginoo mga kapatid. Hindi kita manginhati kung ang Diyos hindi magupod sa aton mga kapatid. Amen. Hallelujah! Ano ba lang nag-hold sa aton sa church? Ano ba lang mga kuturan ang nag-hatag sa aton kusog nga makapabilin kita mga kuturan sa siling at church, sa siling at pagtuluhan. Tungod kay may Diyos. Yes. Ang rason dira, hindi ka nadala ka lang. Ang rason dira nga nagkapabilin kita sa church, hindi tungod kay si tatay mo, si nanay mo, kautod mo, ara dira mga kuturan. Nabaw na kung mo na ang konsepto sa pag-alagad sa Diyos mga kuturan. Kundi nga nagkapabilin kita sa Diyos, tungod ka may personal kita experience sa Diyos mga kuturan. Hallelujah! May personal kita nga experience sa Holy Ghost nga ato na baton mga kuturan. May experience kita sa Diyos na we are born. We are truly born of water and of the Spirit na. Nga tuod yun. Tuod yun. Tuod yun niya ang pagsimba. Ang Diyos ari yun mga kuturan. Kung kita makareceive sa Holy Ghost, praise the Lord! Magatumbo ka mga kuturan. Kang magkasiling, magahambal ang imong tagipusoon. Nga ha, tuod yun niya mga kuturan. Wow, platakan ang Ginoo sa iya. He is a real God. He is alive. Say amen! Makatumbo ka. Tuod kita. Ari kita ang Diyos. Ngayon nga hindi lang isugid. Hindi lang nabatian mga kuturan. Kundi ara sa imong tagipusoon. Buhi sa mga kuturan. Ang kalayo nga nag-consume mga kuturan, nga nalaog sa halad ni Elijah amo ng Holy Ghost. Yes. Praise the Lord. Sa aton kabuhi mga kuturan. Ang Holy Ghost magkapanaog. The Holy Ghost feel na kamag-sanctify sa atin. Kamag-unod sa atin. Book of Romans chapter 12. Remember, this day, sa sining panahon, nga ang halad mga kauturan, ikaw, Amen. imulawas. Yes. Bible says, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Yes. Kadali, manaog sa Holy Ghost, mga kapatid. Ang Diyos magapuyog sa atong tagipuso. Kung ang atong kagalingon, mga kuturan, ginsurrender ko sa Diyos.
Kung ang aton kaugalingon mangin buhi na halad sa Ginoo mga kauturan. Nanging kahalamutan sa Diyos. Kung ang Diyos maputuran free na magapanghikot sa atong tagipuso. Kung ang Diyos may hulot sa atong tagipuso mga kauturan. Kung i-present natin, ihatag natin, itugyan natin ang atong kaugalingon, bugos na pangula-una, bugos na kusog sa Ginoo mga kauturan. Hallelujah! Praise the Lord. Then ang Holy Ghost mga kauturan magapanaog sa siniga aga kung magapuyo sa atong mga tagipusoon mga kauturan. Praise the Lord because we are now a living sacrifice to God. Ang Diyos mag-strengthen sa atin. Ang Diyos mag-heal sa atin. Ang Diyos mag-abata sa aton mga kauturan. Ang Diyos mag-bless kung mag-honor Amen. sa aton mga pagsimba mga kauturan. Kaya naway kita sa ma-present sa Diyos. Why sa pinaka-the best na halad sa Diyos na ma-offer natin mga kauturan in these last days, in this sa New Testament mga kauturan, in times of church mga kauturan, ang halad na ma-offer natin mga kauturan, buhi na halad amo mismo ang atong lawas sa Ginoo. Ang atong tagipusoon. Amo na sa Biblia, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all thy strength mga kauturan. Kita na ang kinapatungdan na halad mga kauturan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Let's worship the Lord. God is here this morning. Hallelujah, hallelujah. He is alive. Glory to God. Give our heart to the Lord. Yes. Praise the Lord, hallelujah. Let's worship God today. Yes.